Express Balita. Ang Malaysia pa rin ang magsisilbing bansang tagapamagitan sa gagawing peace talks ng gobyerno ng Pilipinas at ng grupong Moro Islamic Liberation Front. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary at GRP Peace Panel Chair Rafael Seguis, napagdesisyonan nito matapos bigyang pagkilala ng MILF ang naging magandang performance ng Malaysia sa pangangasiwa ng peace negotiations. Nauna na iminungkahi ng MNLF Chair Nur Miswari na ang Indonesia na lamang sa halip na Malaysia ang mamagitan sa peace talks dahil posibleng magdulot umano ng conflict of interest ang hidwaan ng Pilipinas at Malaysia kaugnay ng pag-aari sa isla ng Sabah. Samantala, isang sundalo ang patay habang 4 naman ang sugatan ng sorpresang umatake ang isang grupo ng rebelde New People's Army sa isang detachment ng Citizens Armed Forces Geographical Unit sa Bulalakaw, Oriental Mindoro kahapon na madaling araw. Kinilala ang nasawing sundalo na si Danilo Tibay. Sa kabila nito, ayon kay First Lieutenant Celeste Frank Saison ng Army 2nd Infantry Division, nagtagumpay sa huli ang militar na depensahan ang kanilang detachment. Kasalukuyan namang nagpapagamot na sa Calapan Provincial Hospital ang mga sugatang Army personnel. Nag-anunsyo ang kumpanyang Shell ng rollback sa presyo ng kanilang mga produktong petrolyo. Simula mamayang alas 12 ng gabi ay bababa ang presyo ng kanilang gasoline, diesel at kerosene ng 25 centavos per liter. Pagbaba sa presyo ng petrolyo sa international market ang dahilan ng rollback. Wala pa namang anunsyo ang iba pang kumpanya ng langis. Mabilis na inaprubahan ngayong araw ang budget proposal para sa Office of the President sa House Committee of Appropriations sa pangunguna ni Congressman Juni Cua. 1.6 billion pesos ang inilaan para sa OP proper at mahigit 185 million naman para sa OVP. Sunod ng hihimayin na nasabing budget proposal sa plenaryo. Ikinatuwa ng Malacanang ang pagkakapasa ng House Committee on Appropriations sa budget ng tanggapan ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo para sa 2010. Ayon kay Presidential Deputy Spokesperson Anthony Goles, isa itong patunay na naunawaan ng komite ang layunin ng gobyerno sa paglalaan ng kaukulang figura sa Office of the President at Office of the Vice President. Nasa 4.259 billion pesos ang budget na nakalaan para sa OP habang 185 million pesos naman ang sa OVP. Talaga yung wisdom behind the items that were submitted, no? So of course it's going to be a good news for the Office of the President kung ganyan. Samantala, isang babae ang natagpuang patay sa kalsada sa Commonwealth, Quezon City kaninang madaling araw. Ayon sa mga otoridad, posibleng may kinalaman sa droga ang pagkamatay ng biktima. Si Jake Morales ang maghahatid ng Express Balita. Sa unang tingin, tila lasing lang ang babaeng ito at walang malay na nakabulagta sa kalsada. Pero kaninang madaling araw, laking gulat ng mga dating nakakakita sa kanya sa Martan Street, Barangay Commonwealth, Quezon City nang malamang patay na siya. Isang saksak sa likod ang tinamo ng babaeng biktimang kinilala lang sa alias na Jen na madalas umanong makita sa kalapit na Santo Niño Street. Bagamat madalas mamataan ang biktima lalo na ng ilang tricycle driver, wala talagang lubusang nakakakilala sa kanya. Itong tricycle driver, certain Joey Capili. Oo, yun lang ang na may nasaksak nga dito, may patay rito. Yun lang info na naibigay. Ngayon wala namang kamag-anak din lumulutang at wala ring mga nakakilala dito sa lugar. So, masabi natin yung tao, ang biktima ay hindi taga rito. May mga bakas pa ng dugo sa isang kalapit na kalsada na indikasyon na tumakbo lang at bumagsak sa lugar kung saan natagpuan ang biktima. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang anggulong posibleng onsehan sa droga ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Jake Morales, Nagbabalita, Express. Nanawagan ang Department of Education sa pribadong sektor na tumulong sa adhikain nilang malagyan ng computers ang lahat ng mga pampublikong paaralan sa bansa. Ayon kay Deputy Secretary Jessie Lapus, ito ay sa pamamagitan ng pakikita ng mga pribadong kumpanya sa kanilang Adapted School Program sa layuning magkaroon ng kumpletong pasilidad ang mga public schools.
kapag nakiisa ang isang kumpanya sa programa, ay may chance itong mabiyayaan ng tax incentives na hanggang 150%. Inutusan ng Pangulong Gloria Arroyo ng Department of Health na paigtingin ang kampanya laban sa dengue. Ito ay matapos lumabas ng balita na nasa 200 katao na ang namamatay ngayong taon dahil dito habang 16,000 naman ang tinamaan ng sakit. Ayon kay Deputy Presidential Spokesman Anthony Goles, importante makuha ang suporta ng mga lokal na pamahalaan upang may paalam sa publiko ang mga kaukulang hakbang na dapat gawin upang maiwasan ito. At yan po mga pinakauling balita na nakalap ng IBC News and Public Affairs. Ako po si Precious Hipolito Castel. Ako naman ang inyong katotong Bing Formento. Pansamantala kaming namamaalam at magbabalik bukas alas 4:30 ng hapon dito lang sa IBC 13. Mga katoto, mahalin po natin ang bansang Pilipinas.